Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po pala si Captain Zamzamin K.D. Masidjing ng ang Civil Military Operation Officer ng 91st Infantry Battalion. So, nandito po kami ngayon sa San Luis Obispo Church ng Baler Aurora. So, bago po ang lahat ay nais ko lang po batiyan ang aming battalion commander na walang iba na napaka-sipag, napaka-supportive na battalion commander, si Lieutenant Colonel Michael Angelo G. Ramirez, Infantry GSA Philippine Army. So, sa part po ni Civil Military Operation Officer, ang nais ko pong masasabi ko lang po dito is yung ano yung nagagawa po ni 91st IB na current na ginagawa po namin dito sa buong Aurora Province. So, sa part po sir ng internal security operation, isang mapagyayabang po ni 91st Infantry Battalion is yung pagbuo po natin despite po ng ginagawa ni operation na pagsugpo po, paghahanap po sa ating mga kapatid na nalihis sa ibang daan, wini-welcome po natin sila sa gobyerno na para tanggapin po yung mga programa at serbisyo na nararapat po sa kanila. So, partly po doon is yung pagbuo po natin sa kanila ng People's Organization. So, ngayon po, currently, ang Aurora Province ay meron na po siyang 38 People's Organization. So, dito po sa pagbuo natin ng People's Organization, malaking bagay po ito na ambag doon po sa progress and development ng Aurora Province para po ma-uplift yung tourist spot or tourist rating ng Aurora Province is yung People's Organization po. Sila po ang nagiging paraan, nagiging daan para po matap natin yung mga different barangays, different sitios na hindi po naaabot talaga ng mga serbisyo ng ating gobyerno. Ngayon po, ang People's Organization po natin, sa tulong po ng lahat ng mga agencies na nandito po sa Aurora Province, mapa-local man po yan, mapa-national po yan, ang nagawa po natin dyan is na reintegrate po natin sa pamamagitan ng former rebels reintegration program sa katuwang po ng OPAPRO at saka yung mga different agencies ng Aurora Province. Nabigyan po natin sila ng pagkakataon na magkaroon sila ng transformation program na which is tinulungan po sila ng OPAPRO sa tulong din po ng 91st Infantry Battalion. Courtesy po sa mga previous na naging CMO officer din po, gaya po ni Captain Paduman, gaya po ni First Lieutenant naman. Dahil po ako ay kakaupo lang din nung last April bilang isang CMO officer, is doon po sa mga effort nung previous at saka ngayon po is nabigyan po ng pangunang 5 milyon na tulong para po doon sa mga pagbibigay ng mga livelihood projects ng mga existing people's organization natin. Ngayon po is meron po silang sariling opisina at masasabi po nating institutionalized po ng maayos yung ating Peace and Development Center na siya po ang siyang naging halimbawa ng buong Central Luzon sa paano po natin kinikater, paano po natin binibigay ang serbisyo ng programa ng gobyerno doon sa ating mga people's organization sa mga far-flung areas. So ngayon po currently is meron na po silang propose or actually po, working na po siya, functional na po yung ating PNDC. And then, pumasok naman po yung another effort na binigyan na po sila ng sariling building para po makita natin na andyan lang po si Philippine Army para magbigay ng suporta. Tapos, sila po ay ini-improve natin yung resilience ng Peace and Development Center para sila na po yung magte-take charge ng lahat po ng pagbibigay ng mga livelihood programs and services ng ating gobyerno. So ngayon po, doon po sa mga effort na ginagawa ni 91st IB, hindi po natin matatanggal yung mga magagandang tourist spots sa Aurora Province. So ngayon, nandito po tayo ngayon sa San Luis Obispo Church, kung saan ang historical event po ay napaka-importante sa pag-iigting, sa pagpapalakas po ng ating patriotism, nationalism, dahil dito po nabuo yung eagerness, yung kalakasan po ng Filipino people na magkaroon po dito ng Seeds of Baler na nandito po nagstay yung halos
54 po na Spaniards. Tapos nagstay po sila dito ng 11 months. Ganun po katagal yung stay ng mga Spanish po dito, mga Espanya. Tapos yung Pilipino po yung gumawa ng daan para po masugpo po yung mga Espanya dito na naghihintay po ng order galing po sa Maynila. So eventually po hindi nangyari. So until such time na nagstay sila for 11 months. So doon po sa positivity na ginawa ng Filipino people para po mapaigting natin yung rights natin, yung karapatan natin para doon sa pagsugpo natin sa Espanya dito is nakikita po natin doon sa lahat-lahat po ng mga efforts natin. Nakikita natin doon kung yung integridad natin, yung solidarity natin, nakikita natin doon kung ano po yung pwedeng maging effort natin sa external threat situation or sinasabi nating external security operation. So, dito po sa ESO, under the guidance of our commander ng 7th Infantry Division. Tapos kasama na rin po yung aming brigade commander na walang iba kundi po si Brigadier General Osias. Tapos ang aming pong commander ng 7ID is si Major General Pasamonte. Meron naman pong pumapasok na threat. So pagkatapos po natin manalo sa internal security operation, meron naman pong pumapasok at nagbibigay sa atin ng threat kundi po yung external security operation. Kaya nananawagan po kami sa lahat ng mga concerned agencies, sa lahat po ng mga units, sa lahat po ng mga different sectors, sa mga barangay, sa mga municipalities, o sa mga probinsya, is pagtulong-tulungan po natin ito. So sa amin po bilang part ng 91st Infantry Battalion, isa po sa aming hakbang is yung capacitating nga po yung people's organization para mabilis po yung channeling natin. Mabilis po yung information awareness na ginagawa natin, yung public information, na sila mismo po yung mag-inform ng mga different sectors doon sa mga barangay, sa mga munisipyo, sa mga sityos. So, pangalawa po doon is, with courtesy po sa amin brigade commander, si Brigadier General Osias po, is yung initiated effort po natin na pagkakandak po ng Youth Leadership Summit. So, sa pamamagitan po nito is nade-develop po natin yung patriotism, nationalism ng ating mga kabataan. Even though po isang sektor lang po siya, pero nakikita po natin kung ano po yung kahalagaan ng mga kabataan para po sa pagsugpo ng mga external threat operation na to or external situation na to. So, pangalawa po yan, yung Youth Leadership Summit. Pangatlo po is yung ginagawa natin na information education campaign, which is yun po yung nag-i-engage tayo sa mga schools, ini-inform po natin sila na ito po yung mga rights natin sa West Philippine Sea. Ngayon po, since nandito po kami sa Aurora Province facing the Pacific Ocean, hindi lang po actually threat ng West Philippine Sea ang ating pag-uusapan. Dahil malamang po, since nandito po tayo sa harap ng Pacific Ocean, tapos eastern seaboard po ng Central Luzon, is hindi natin malalaman po, hindi natin masasabi kung West Philippine Sea lang ba ang issue or malamang isa doon sa mga seashore or coastline ng Baler Aurora or Aurora Province, papasok po yung external threat situation or external threat natin galing sa mga mapapanakop na mga bansa. So, isa po yan na tinatarget natin. So, ngayon po, dyan po sa ISE na yan, dinidiscuss po natin yan kung ano po yung karapatan, ano po yung rights, ano po yung dapat na gawin natin. Dahil under the guidance po ng ating commander ng 7ID, matapos mo natin mapanalo yung ISO, idadagdag po natin yung external security operation. Kasama po doon yung pag-train natin ng mga individuals, different sectors ng barangay, municipality, kung ano po yung mga roles nila patungkol po doon sa external threat operation. So, isa po doon is yung ginagawa din po ng 91st IB, katuwang po ang aming battalion commander, is yung pagre-reaffirm po ng declaration ng State of Stable Internal Peace and Security. So, dito po is isang bagay po ito na pwedeng makatulong
sa tourist rate ng ating Aurora Province. Kaya sila po ay very supportive na i-implement ito, i-reaffirm ito, at the same time, i-declare po siya na stable state internal peace and security. Ngayon po, dito sa katuwang po ng SIPS na to, is meron din po kaming tinatawag na place. Ang place naman po is ito po yung PNP, PCG, LGU, AFP Collaborative Effort. So dito po is nakasaad po diyan ay lahat po ng mga concerned agency na involved dito sa place na to at saka SIPS na to. Nandiyan po yung mga support as they act as supporting agency na meron po silang designated po na rules and or specific rules and responsibility. Kaya ito po ay isa din po na effort po ni 91st IB sa ESO po na ma-inform lahat ng mga concerned agency na hindi lang po ito trabaho ng 91st IB or yung buong Philippine Army, kundi trabaho din po ito ng isang Pilipino na mamamayan ng Pilipinas. Kaya sana po sa lahat po ng mga mamamayan ng Aurora Province, tulungan niyo po kami. Kasama po ang ating commander ng 7 Infantry Division, kasama po yung commander ng ating 703rd Infantry Aguila Brigade, and then kasama din po yung 91st Infantry Battalion, at lahat-lahat po sana ng mga concerned agency, mapa-local man yan o mapa-national government. Tulong-tulong po tayo para mapalaganap po at ma-maintain natin ang peace and security ng Aurora Province, at kung ano man yung darating na threat sa atin, andyan lang po kami, ang 91st IB, handang tumulong para mapalaganap at maayos at makapag-contribute sa kapayapaan ng buong Aurora Province. Maraming salamat po. Magandang umaga.